Isang bata nahulog sa butas at bumagsak sa rumaragasang tubig baha. Diyos ko, bata! At sino itong mga lalaking tumalon para tulungan siya? Dali! Ang nakapangingilabot na pangyayaring yan, tutukan. Bako, nahulog. Mabuti na lamang at hindi barado yung drainage. Ay, Diyos ko, bata! Ang buong linggo, hinagupit ng hindi lang isa o dalawa, kundi 3 bagyo na may kasamang habagat. Maraming Pilipino ang apektado sa iba't ibang sulok ng bansa. Malaking bahagi rin ng Metro Manila, binaha. Marami sa ating mga kababayan, stranded. Kung may darating ng bagyo o kaya malakas na pag-ulan, anong gagawin mo na paghahanda? Number 1, yung medicine kit. Medicine kit? Oo. Pagka tapos yung mga canned goods. Canned goods? Pagka malakas na bagyo. Baka mamaya ay matrap na tayo at wala na tayong mabibilhan. Nauna nang nanalasa ang bagyong Krising o Severe Tropical Storm Wipa noong nakaraang linggo na bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, nagdulot naman ng ilang araw na malawakang pag-ulan at pagbaha ngayong linggo dahil sa habagat. Nitong Miyerkules, sumunod namang pumasok ang bagyong Dante na bagamat malayo ang sentro sa ating kalupaan. Nakapaghatak pa rin ng habagat na nagdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. At ang pinakabago, ang bagyong Emong. Ngayong panay ang pag-ulan, lagi pong mag-ingat. Kung hindi naman importante, mas mabuti pang manatili na lang sa loob ng bahay. Kung lalabas man, tiyaking laging maging alerto sa daan. Para hindi matulad sa insidenteng ito kung saan isang bata ang nahulog sa malaking butas sa kalsada habang kasagsagan ng bagyo. Ako po si Rosalie Mioli po, yung uploader po ng nasabing video ng bata na nahulog po sa ukay. Umuulan na ng malakas, titingnan namin yung agos ng tubig kung gaano kalakas at gaano kalalim yung baha. Pagdating namin, nag-video na po ako kaagad noon. Ang ama ng bata, dali-daling tumalon sa rumaragasang tubig para sagipin ang kanyang anak. Pero ang lakas ng hampas ng tubig, naku, nakaligtas kaya ang mag-ama? Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusukan si Nero at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Kuya Kim, ang dami mong alam. At dapat kayo rin. Babala, huwag gagayahin. Isang hot kuya sa Surigao del Sur, nagmukbang ng kanin ng ulam lang ay... apoy! Ang hot naman ng ulam na yan. Sakit po sa lalamunan ko. Iisip ko lang po na makaya ko lang po. Patok na patok ang kakaibang palaro sa pista ng mga sakong nagkakarera. Pero teka, ano nga ba uli ang laban ng mga sakong yan? Sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, may mga kababayan tayong naapektuhan dahil ang kasunod nito, matinding pagbaha. Batang nahulog sa creek sa kasagsagan ng malakas na ulan. Kumusta na kaya? Dito sa Batasan Hills, Quezon City, naganap ang insidenteng yan. Ang ama ng bata sa video, aming nahanap. Yung anak ko po kasing babae na nag-aaral, pauwi na po galing istilahan, sundin ko sana doon kasi malakas po yung baha. Hindi raw napansin ni Jemar na sumunod pala sa kanyang 4 na taong gulang niyang anak na si Juan Paulo. Hanggang sa makarating ito sa may bahagi ng malaking open manhole. Pansin ko na lang po na inaanod na po siya ng kaya tinakbo ko po siya, tinalon. Anuhin nyo! Ang loob daw ng manhole, malalim at ang ragasan ng tubig, malakas din. Lalim po tapos hindi ako makahon kasi umiikot-ikot po ako sa loob ng imburnal tapos tinutulak po ako ng tubig. Naghiwalay po kami, dito po ako sa may bungad, siya po napunta po doon sa may bandang gilid. Mabuti na lang daw ang isang lalaki ang nagmagandang loob na iligtas ang mag-ama. Naglilinis po kami sa kalsada, yung nagtatanggal ng mga lomo kasi madulas doon sa amin. Nung natangay na yung bata, saka yung tatay, bilis-bilis naman akong rumispindo. Ang mag-ama, hindi naman daw talaga kilala ni Vernie.
Pero sa panahon ng pangangailangan, hindi siya nagdalawang isip na mag-abot ng kamay. Tinry kong dakputin, di ko umabot kasi nga malayo-layo pa ng kaunti. Bumaba po ako ng kaunti, umapak ako sa may PVC ng Maynilad. Kasi nga lumutang yung paa, dinakma ko yung damit, dun ko po siya naabot ng bata. Ano kaya ang posibleng epekto nito sa bata? Alamin natin mula sa eksperto. Medyo mataas yung nalaglagan ng bata, ano? Hindi pa natin binabanggit yung tubig, ano? Pero malaglag ka sa ganong height, regardless kung may tubig o wala, delikado, baka mapago ka, no? Or any other sort of injury. Dagdag natin yung flood water dun sa pagkakalaglag. Yung flood water naman, nandyan yung possibility magkaroon ka ng leptospirosis, okay? As well as the obvious na baka malunod yung bata. Dadaling kagad sa ospital yan. Ang bata nasuri na raw ng doktor at ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan. Mabuti na naman lagay ngayon ng mag-amang Jemar at Juan Paulo. Bagamat nagpapagaling pa ang bata. Sa panahon ng mga kalamidad, walang ibang magtutulungan kundi tayo-tayo rin. Ay, Diyos ko, bata! Kaya lagi mag-ingat para hindi rin malagay sa alanganin. Dami mong alam, Kuya Kim. Isang lalaki, kumakain ng kanin at ang kanyang ulam, apoy. Ang hot naman ng ulam na yan. Ito delikado. Para sa views talaga. Ay nakakamatay. Lason talaga siya. Ang lalaki sa video is raw certified na TDH. As in tall, dark, and hot. Dahil hindi umaatras sa kahit anong nagliliyab na hamon. At sa araw na ito, uulitin daw niya ang pagkain ng kanin with apoy. May kilala ka bang naglalaro ng apoy? Yes, po. Ay, sino? Perena. Si Perena. Si Perena. Galing. Yan si Perena. Nanonood sa'yo. Ano gusto mo sabihin kay Perena? Sabihin mo. Paturo maglaro ng apo. Paturo maglaro ng apoy. Yes. Gusto maglaro ng apoy, ba? Baka mapasok ka. Kaya ba kumain ng apoy? Hindi po. Hindi. Pero alam mo ba na pag kumakain ng apoy, kahit na sandalian lamang yan, pwedeng napapaso yung taste buds nila at hindi sila makakatikim ng tama. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang lalaki sa video, makikita natin na kumakain ng kanin na nag-aapoy. At ang dahilan pala ng pagliyab nito, gasolina. Huwag na huwag niyo itong gagayahin mga kapuso. Ang gasolina ay higit na mas delikado kumpara sa mga lamp oil o kerosene. May taglay itong mga kemikal na nakakalason tulad ng benzene, toluene at xylene. Mga sangkap na maaaring makalason kahit kaunting amount lamang. Lason talaga siya. Suka, respiratory problems, no, ubo, pneumonia, pwede, no, ang daming pwede. Lason kasi talaga yun. I'm not so sure kung may technique siya or kung gasolina nga ba talagang gamit niya. It could be something else na flammable. I'm not so sure. Or talagang hindi niya nilulunok. No? Kasi ang bilis ng video, no? Hindi mo masabi. Dito sa Surigao del Sur, nakilala namin ang Man on Fire. Ako po si Floro Mero Panyo Quezon, aka Dong Papa. Isa po akong vlogger. Magdadalawang taon na po ako ngayong January. Isakripisyo ko po yung kalusugan ko para sa online video po, dahil lang po para sa pamilya ko. Para kumita, iniisa-isa ni Dong Papa ang request ng mga follower niya. Mula dito, pipili siya ng susunod niyang gagawin. Mula sa pagkain ng tuyog o sea urchin, Yan o, buhay na po to ha. kinilaw na goma, at pati dishwashing liquid, napasubo na rin siya. At dito sa kanyang mainit-init na video kung saan kumain siya ng gasolina at apoy, aminado siyang napapaaray na raw siya. Medyo maano sa lalamunan ko, sakit po. Mainit-init po yung mga dila ko, yung dila at saka yung sa loob ng tiyan. Pagdating po sa loob ng tiyan, parang iba yung nalasahan ko po. Iisip ko lang po na makaya ko lang po. Nag-aalala po ako. Tapos minsan, pinapagalitan ko po siya kasi delikado po yung ginagawa niya eh. Sakripisyo na rin po yun eh. Kasi pag may nangyari po sa kanya, paano na lang? Kawawa yung mga anak namin. Kasi siya lang po ang naghahanap buhay sa aming dalawa. Magpapaawat na kaya itong si Dong Papa? Eto mga idol, gasolina at saka kanin.
at saka may posporo. Eto mga idol, panoorin nyo. Mapapasubo na sana ulit si Dong Papa nang biglang napaisip siya. Mga idol, hindi na natin gagawin ulit itong content na to. Baka gagayahin ng mga bata or ibang manonood. Ingatan natin ang ating sarili para sa ating kinabukasan. Pakipalo, pakishare mga idol. Sa bandang huli, TDH pa rin naman itong si Dong Papa. Tall, dark, at hindi na sasaktan ang sarili. Naisipan ko po na, ihinto ko na po sana yung pag-request ng ganyan kasi medyo nakakaano naman sa ating katawan. Ang mga ganitong klaseng content hindi dapat tularan. Delikado yung mga pinagagawa nila. Kailangan i-psychiatric evaluation din yung mga ganun tao. Siguro mag-viral ka sa ibang bagay, di ba? Huwag naman yung kakainin mo, yung sasaktan mo yung sarili mo. Dami mong alam, Kuya Kim! Teka. Gumagalaw na sako nga ba ang mga ito? Paano nangyari yun? Giliw na giliw ang magkakapitbahay sa palarong fiesta na to. Karera daw ng mga sako. Anong laro nga ba ito na gumagamit pa ng sako? At anong nasa loob nito? Nakunan ang video na ito sa Santa Cruz sa Maynila. At ang video in-upload ni Jorosan, isa sa mga organizer ng palaro. Every piyesta rito, nagpapalaro kami kasama ang grupo ko ng basketball league, sack race, at marami pa. Tradition na namin ginagawa yun every piyesta. Hindi na raw dapat magduda pa dahil ang laro sa video ay sack race. Pero ang kanilang version daw, may kakaibang twist. Ang nagpapagalaw sa sako ay mga mismong bata sa loob na kasali sa laro. Sa video, kita ang mga kalahok na nakasuot ng sako mula ulo hanggang leeg. Habang may suot din silang helmet para sa proteksyon. Naubusan na rin kami ng mga ibang papalaro kaya nagaya na lang namin yan sa social media na rin. Sa mananalo naman is meron kaming cash. 100 pesos lang din naman yan. Sa consolation may 50. At sa pag-umpisa ng palaro, talon kung talon ang labanan ng mga bata. Pero hirap silang umusad at nagsisidapaan. Mabuti na lang at may suot silang helmet. Pero dahil sa limitadong galaw sa loob ng sako, paulit-ulit na nadadapa ang mga players. Ang video na in-upload ni Jorosan, nag-viral. Maraming natuwa, siyempre. Meron din naman na hindi natuwa dahil inalala yung safety ng bata. Hindi raw tukoy ang eksaktong taon kung kailan na-imbento ang sako. Pero ang earliest sacks ay matetrace daw mula 5,000 years ago. Mula noon, nagbago na rin ang material na ginagamit dito. Noong ancient times, as early as 3000 BC, gumagamit ang mga tao noon ng woven grass o kaya naman animal skin para gamitin bilang bags o sack-like containers. Noong Middle Ages naman, yari sa linen ang ginagamit sa Europe para makapag-transport ng arena, buto at tools. Noong 1700 to 1800s naman, naimbento ang gunny sacks na mass-produce para sa agriculture lalo na sa India, Bangladesh at United Kingdom. Ngayon, commonly used worldwide naman ang plastic sacks na yari sa polypropylene na na-develop after World War II. Wala naman daw problema ang mga magulang na sumali sa palaro ni Jorosan. Okay naman kasi naglalaro sila rito. Ganyan naman taon-taon namin dito. Wala pong nagreklamo sa palaro nila kasi parang nag-enjoy po yung mga nanonood. Ayon sa isang guardian ng bata na kasali sa palaro, si Mang Jessie, masaya naman daw at masigla pa rin ang kanyang apo. Nung after maglaro siya, masaya naman po. Nakakuha po siya ng premyo nun. Wala naman po naramdaman yung apo ko. Yung palaro naman po nung piyesta ng mga bata, hindi naman po delikado yon. Tuwan-tuwa po kami lahat dito sa lugar namin.
Ang sack race ay isang classic party game na madalas nilalaro tuwing fiesta, school or office sports fest at summer games. Nung bata pa ako, eksperto ko dito sa sack race. Napakasimple ng technique dito. Dapat ang lagay ng paa mo, mahigpit. Pag pinasok mo ang paa mo sa loob, dapat mahigpit ang hila pataas para walang lundo. At pag walang lundo, pag talon mo, isang unit kayo ng sako at hindi aalog-alog. Yan ang sikreto dyan. Ang sack race ay nag-originate pa raw mula sa mga rural celebrations sa Europe. At ginagamit din nila ang sako ng bigas o harina bilang props. Charlie, sige mo to. Yung mga bata naglalaro ng sako. Hala, ang cute. Naka-helmet siya. Alam, parang gusto ko i-try yan. Pero, bumabagsak sila. Ano sa tingin mo? Maganda o hindi maganda? Naka-helmet sila, so okay lang maganda. Dahil naka-helmet. Naka-helmet. Pag hindi naka-helmet, huwag dapat. Hindi, kasi at least may safety precautions sila. Tingin mo to. Mga bata na gano'n, naglalaro sa ako naka-helmet. Ano sa tingin mo? Tama o mali? Parang muli eh. Bakit mali? Paano pag nasaktan sila, pag natumba? Oo. Pero sa palarong ito, ano nga bang nakaambang peligro sa mga manlalaro? Hindi ito safe for me. Kasi pwedeng magka-head injury. Buti sana kung concussion lang. Eh paano pag may skull fracture? Kasi face first. Pwedeng magka-hematoma or blood clots sa brain, which are more dangerous and more damaging to the brain. So I don't recommend people to play the game. Bago naman kami magpa-games dyan, nandyan din naman yung mga guardian ng mga bata. Saka yung ambulansya naman ng barangay namin is 24/7 na naka-ready. Pero awa ng Diyos, hindi naman nasaktan yung mga naglarong mga bata. Simulat sa pool ay masaya lagi tuwing pista ang mga palaro gaya ng sack race. Pero kung magkakaroon man ng bagong twist, mainam na ang laro ay maging ligtas pa rin. Dahil ang goal, hindi lang manalo at makakuha ng premyo, kundi magdala ng kasiyahan at ngiti sa lahat ng tao. May mga kwento ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare niyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral. Dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin.